Ang topic po natin ngayon mga kapatid ay love to experience life at its best. Love to experience life at its best. Magmahal para maranasan po natin yung mainam na buhay. So maganda po itong topic po natin na to, no? Minsan hindi po natin, nai-ignore po natin. Puro galit po tayo sa mundo. Punong-puno po tayo ng bitterness, pero wala pong beauty, wala pong ganda ang buhay po na yon. We should love to experience life at its best. Ang text po natin ay nasa Genesis 2:18. Genesis 2:18, Then the Lord God said, it is not good. Sabi nga po natin, it is not good. Sa daming bagay na maganda, pero binanggit po dito ni Lord, it is not good that the man should be alone. I will make him a helper to fit for him. Sabi ng Panginoon, pinagmamasdan po niya si Adan, yung unang tao, sabi niya, it is not good for a man. Hindi mabuti na mag-isa ang lalaki. Hindi mabuting mag-isa ang isang tao. I should and I will make him a helper fit for him. So igagawa po siya ng Panginoon ng makakasama. May the Lord add blessing upon the reading of His word. Tayo pa'y manalangin. Lord, we commit to you this time, Panginoon. Amin pong panalangin na kayo po ang kumilo sa amin pong buhay. Ibukas niyo po, Panginoon, ang puso po namin so that we can understand your word. At ito po, Panginoon, ay patuloy po, Panginoon, na magbigay po sa amin ng magandang inspiration para magamit po namin sa amin pong buhay. Salamat po. Ito pong aming panalangin. In Jesus' name, Amen and amen. Alam po ninyo, ang buhay, life is empty without love. Hindi ko po alam kung nag-agree po kayo. Amen po ba dan mga kapatid? You will feel empty kapag wala pong pag-ibig po sa atin. Ang totoo, kahit po makamtan po natin ang lahat, kahit nahandyan po marami pong achievements, kahit nahandyan po ang marami pong karanasan po natin na magaganda, kapag wala pong pag-ibig, yan po ay walang kabuluhan. It is empty. Kahit po may mga success po tayo, nahandyan po yung knowledge. Mababasa po natin yan sa 1 Corinthians 13, no? Kahit punong-puno po tayo ng karunungan, without love, it is empty. Wala din pong halaga o wala pong value. Nawawalan po tayo ng purpose. So, tingnan po natin yung mga bagay na kailangan po nating bigyan ng pansin po sa umaga pong ito. Number 1 po natin, God designed us for love. Dinisenyo po tayo ng Panginoon na nagmamahal. Kaya po pala mga kapatid, kaya po pala nakakaramdam po tayo ng emptiness kasi kung saan ka dinisign, dapat yun ang gamit po natin. Yun po yung purpose natin. Amen po ba? Yung isang gamit, kapag ginagamit mo sa ibang particular na gusto mong paggamitan, hindi talaga yun ang use niya. So useless po yan no? Hindi po na-achieve yung talagang purpose po niya. So while ginawa po tayo ng Panginoon at dinisenyo na tayo ng Panginoon na umiibig, pero kung hindi po tayo umiibig po sa atin pong kapwa, it is empty. God designed us for love. Tingnan po natin yung Genesis 2:18, yung binasa lang po, kababasa lang po natin na verse. Then the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him a helper fit for him. So from the beginning of time, makikita na po natin mga kapatid, God made us for relationships. Ang hirap po nung karanasan po na ito ni Adam, na handyan na po, perfect ang paligid, ang ganda-ganda po ng kapaligiran. So nasa kanya na po lahat mga kapatid. Nahandyan na po ang maraming mga hayop. Nahandyan na ang provision para po sa kanya. But still, ang God po mismo, aware po ang God na wala pong fitted na makakasama ang tao. Kasi nga po, we were made for relationship. So kung gusto po natin na makita po yung fulfilling life, dapat po meron po tayong relationship. It is essential mga kapatid. Nagmamatter po yan ng malaki. So we were created for connection.
Before sin entered the world, everything was good. Amen po ba? Bago po bumagsak ang tao, bago ba magkasala, ang bawat araw, di po ba, bawat araw na nilikha ng Diyos, sabi ni Lord, it is good, it is good, it is good. Pero nung tingnan po niya ang tao na nag-iisa, sabi niya, it is not good for a man to be alone. So bigla pong naiba yung pagtingin ng Panginoon nung tiningnan po niya ang aloneness of man. Sabi niya, it is not good for a man to be alone. Why? Because we were created for connection. So, napakaganda ng pagkalikha ng Panginoon except for one thing, Adam was alone. Nag-iisa po siya. So, ito po ay nagpapakita that even in the perfect environment, isolation was not part of God's design. Isolation was not part of God's design. Sino po sa inyo mga kapatid, pag nagalit, nagkukulong ng kwarto? Yung talagang ayaw kumain, kahit sino kumatok, ayaw lumabas ng kwarto, di ba? Isolation. Gusto po natin i-isolate ang atin pong sarili pagka galit na galit po tayo. Pero yung isolation is not part of God's design. Hindi po yan plano sa atin ng Panginoon. We were created for companionship. Dapat meron po tayong kasama. And God created Eve to be a companion for Adam, emphasizing that humans thrive in a relation of love and support. Ang tao po talaga naghahanap po ng support. Naghahanap po talaga yan ng tao na mamahalin. So, mga kapatid, ganyan din po. Ganyan din po kasi mga kapatid, ang pagkalikha talaga sa atin ng Panginoon, dahil ang Panginoon, the very nature of God is love, no? Nahandon po yung pag-ibig sa Panginoon, kaya po tayo ay meron pong pag-ibig na dapat lumilitaw at ine-express po natin. 1 John 4:16, so we have come to know and to believe that the love that God has for us, God is love, and whoever abides in love abides in God, and God abides in Him. Mas napapatunayan na tayo po ay mga anak ng Diyos when we abide to His love and God abides in Him. Nananatili po tayo sa atin pong Panginoon. So since God is love, we were created to experience and express love. Dahil po ang Diyos na tinanggap po natin sa atin pong buhay is love, so meron po tayong pag-ibig at na-experience po natin yan. Na-experience nyo po ba ang pagmamahal ng Diyos? Every day. Amen po ba? So, ano po yan? No? Karanasan po natin, experience po natin yan mga kapatid, na madama ang pag-ibig po ng Diyos palagi. At hindi lamang po yun, natututo po tayo na i-express po ito sa iba. So, a life without love is disconnected from its true source and purpose. Pag tayo po ay buhay, pero disconnected po, tayo po ay walang pag-ibig, disconnected po tayo sa true source and purpose ng buhay po natin. Halimbawa, ako po, hindi marunong umibig, di ba? Hindi marunong magmahal. Pwedeng hindi ako pinaghaharian ng Diyos. Iyon lang po yun mga kapatid. Hindi po tayo, makikita na hindi po tayo pinaghaharian ng Diyos. Kasi ang source ng love, nasa Diyos po yun eh. So if I receive the Lord, dapat nag-uumapaw po yung pag-ibig sa akin. At ganun din po yung layunin, yung purpose na ako po ay magmahal ng iba. Number 2 po natin, love brings true fulfillment. Sabihin nga po natin, fulfillment. Actually, yan po ang hinahanap po ng marami. Pero bakit parang ang ilap sa iba? Di po ba? Marami pong naghahanap ng kahustuhan sa buhay, pero sobrang ilap sa iba. Kasi ang dami nga po nating hinahanap. Ibig sabihin, hindi pa natin matagpuan yung fulfillment. But love brings true fulfillment. Genesis 2:20-21, so the man gave names to all the livestock, the birds in the sky, and all wild animals. But for Adam, no suitable helper was found.
So the Lord God caused the man to fall into a deep sleep. And while he was sleeping, he took one of the man's ribs and then closed up and placed with flesh. Ito po mga kapatid, parang imagine po ninyo yung scenario. No? Nasa perfect environment po si Adam, tapos lumalapit po sa kanya yung mga hayop. So mga lion, mga tiger, di ba? At ano pang klaseng mga hayop. Tapos kahit sino ang lumapit po sa kanya, binibigyan po niya ng pangalan. Pero sabi, wala pong natagpuan si Adam na suitable na makakasama po niya talaga. Pwede po libangan, di po ba? Sabi po ng iba, kung walang sumasalubong sa iyo sa bahay, mag-alaga ka ng aso. Tama po ba? Yung nababasa ko lang po yan sa Facebook. Sabi, kung parang malungkot ang buhay mo, tapos pag umuwi ka, walang sumasalubong sa iyo, mag-alaga ka ng aso. Kasi pag dumadating ka na, talagang yung mga aso, tuwan-tuwa no? Pero sa totoo lang, iba pa rin po ang kayang ibigay po ng kapwa natin. Iba pa rin ang kayang ibigay po ng tao. So kahit po nasa perfect world, kahit nasa perfect place, yung buhay ni Adam was incomplete without love and without companionship. Kailangan po niya na makasama. So Adam had everything, but something was missing. So nakatira ka sa paradise, pero parang meron pong nawawala. Nasubukan niyo na po ba mag-check-in sa 5-star hotel? Sino na po nakapag-check-in sa atin sa 5-star hotel? Ayan. Marami-rami social pala kayo. Nasubukan niyo na 5-star hotel po kayo, tapos may free breakfast, pero nag-iisa lang kayo. Di po ba? Ano kayang karanasan kung naka 5-star hotel ka, tapos nag-iisa ka lang, enjoying your breakfast, nakaka-enjoy po ba talaga yon? Parang wala ka man lang kakwentuhan, wala man lang tao to share the joy na nahandun po tayo sa lugar po na yon. Parang wala din. Ano? Hindi masaya. Kasi una, walang someone na mababahaginan mo nung kagalakan mo na nahandun ka. Sino po nakarating na sa atin sa London? Yan. Yung nag-iisa-isa ka sa napakagandang lugar, tapos ikaw na lang nang nagse-selfie mag-isa. Di po ba? Parang wala din. Di po ba? Parang may, to some extent, meron din sigurong joy, pero iba po yung may kasama ka. Hindi ko sinasabi na yung iyong wife lang or yung iyong partner lang sa buhay, pwedeng barkada, importante, mga kasamahan mo, mahal mo sa buhay, kasama mo. Alam po ninyo, yan yung isang magandang moment po sa amin na family, na every year, meron po kaming goal. Siyempre, tumatanda na rin, no? May goal po kami sana, no? Sana mangyari po palagi na meron po kaming dream na twice a year, makapag-travel po kami. Kasi paano umabot na ako ng 70, baka hindi na rin ako makalakad. Ano? So habang bata, at least, sabi ko, sige, sama-sama tayo. So ang target namin, mga 2 beses makapag-travel sa loob po na isang taon. And the good thing, ang sarap po, na nagkukolek ka ng moments kasama yung family mo. Kung ikaw lang, bakit ka pa magugol, no? Anong saya kung nag-iisa po tayo? So, kahit po gaano kaganda ang lugar, kahit gaano kaganda ang experience po natin, without somebody to share your joy, wala din po ito mga kapatid. So, nasa kanya na po ang lahat, pero masabi po natin si Adam, hindi po siya masaya. So, si God nag-response po dito. In the form of relationship, God created Eve, not just a helper, but a companion. Someone to share life with. Yan po yung mahalaga. Meron po tayong binabahaginan ng buhay po natin. So, true fulfillment comes through love. Yan po yung nagbibigay po ng meaning po sa atin pong buhay. So, without love, whether marriage, whether friendship,
Or halimbawa, sabihin po natin, community of believers, tayo po yan, we may feel empty kapag wala pong pag-ibig. Halimbawa po mga kapatid, dito po sa church po natin, kung hindi po ninyo ma-experience yung love, ay ba't ba kayo babalik? Di po ba? Baka nag-i-enjoy lang po tayo ng konti, sama-sama, may mga jokes, tawanan, di ba? Kung ang pagdating nyo lang po dito dahil naiinip po kayo sa bahay, parang walang masyadong bigat po yun no? Walang masyadong pundasyon para panghawakan natin na magpatuloy po tayo. But if you feel loved, di ba? Naranasan mo, nararamdaman mo na mahal ka ng mga tao dito, babalik ka po talaga. Amen po ba, mga kapatid? Binabalik-balikan po natin, mga kapatid, dahil naramdaman po nating magmahal at tayo po ay minahal po ng iba. Sa 1 Corinthians 13, nabanggit ko po kanina, verse 1, sabi, though I speak with the tongues of men and of angels, kahit daw makapagsalita ka ng wika ng mga anghel at wika ng lahat ng tao, grabe yun, no? Ang dunong mo, sobrang dunong. Pero sabi niya, wala lang yun, no? Wala lang yun. Kasi, iba pa rin po ang value na meron po tayong pag-ibig sa ating kapwa. Actually, finally, binanggit po sa bandang huli, though I offer my bodies to be burned, but I have not love. Sabi, I am nothing. Kahit daw ibigay niya ang kanyang sarili, sabi ni Paul, kung wala namang pag-ibig, wala din ang bagay na ito. Number 3 po natin, God showed that love satisfies. God showed that love satisfies. Pinakita ng Panginoon na ang pag-ibig po ang nagbibigay po ng satisfaction sa tao. Genesis 2:23, when Adam saw Eve for the first time, he responds, at last. Okay? Sabi po niya, this is my bone of my bone and flesh of my flesh, and shall be called woman because she was taken out of man. Grabe po yung satisfaction. Nung makita po ni Adam, si Eve, sabi niya, at last. Diba? Yung expression po na yan, nagre-reveal po ng deep truth, malalim na katotohanan na ang love po, relationships, ay nagbibigay po ng satisfaction and fulfillment. Si Adam, yung longing po niya was finally met. Okay? Na natagpuan po niya yung kanya pong hinahanap. Before Eve and Adam, makikita po natin ito, Adam named all the animals but found no suitable companions sa Genesis 2:20. Pero dito po, tuwan-tuwa po siya na makita po niya si Eva. Because we were made for relationships, we were made for companionship, we were made for love. At yung love po na ito ay disenyo ng Panginoon for fulfillment. Si Jesus po, siya po ang ultimate expression of satisfying love. Di po ba? Na ibinigay po niya ang kanya pong sarili para po sa atin. Psalm 107 verse 9, for He satisfies the longing soul and the hungry soul He fills with good things. In John 6:35, Jesus said, I am the bread of life, whoever comes to me shall not hunger. So wala na pong kagutuman. Ibig sabihin, ang mga tao meron po talagang longing, but only God can satisfy. Kahit po si Adam, meron po siyang hinahanap for relationship. Tayo naman po, yung ating mga kaluluwa, may hinahanap din po. Until it is met, until Jesus comes in, at matutunan po natin, makita po natin na may kulang po talaga, hungkag ang ating pong puso, maliban po na invite natin ng Panginoong Hesus sa ating pong buhay. So wala pong fulfillment ang buhay po natin. And lastly, love transforms us and others.
Ang pag-ibig ay nagpapabago ng ating buhay at ng buhay po ng iba. Genesis 2:24, therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. Kadalasan po binabanggit po ito sa wedding, no? At ang lalaki ay iiwan ng kanyang ama at ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila ay magiging isa. So, kadalasan po binabanggit po yan sa wedding. Ano pong ibig sabihin po nito mga kapatid? Ito pong love, nagtatransform ng atin pong commitment. Okay? Nagtatransform ng commitment po natin. Ibig sabihin na handun po yung binabanggit, a man shall leave his father and his mother. So, yung pag-ibig po, nagre-require po ito ng embracing new thing. Okay? New status. Mas mamahalin mo ang iyong asawa kaysa sa iyong mga magulang. So, ibig sabihin, yung loyalty, hindi naman ibig sabihin na iniwan mo na talaga ang iyong mga magulang, but it requires, mga kapatid, na meron kang bagong relationship na handon yung pagmamahal po natin sa atin pong kabiyak, sa atin pong asawa, sa atin partner sa buhay. So, love transforms through commitment. So, ibig sabihin lang po niyan, in marriage, nahandun pa rin yung honoring sa magulang, nahandun pa rin po yung pagmamahal, pero nagsiship po yung priorities and loyalties. Okay? Ang priority na po natin, yung kabiyak po natin, at yung loyalty po natin, nasa kanila din po. So, ito po yung tinatawag po nating transformation. And love transforms through unity. Ano po sabi ng verse? And hold fast to his wife, and they shall become one flesh. There is unity. They become one flesh. Parang iisang katawan na sila. Ang mag-asawa po, pag nagsama po yan, tinitingnan po sila ng Panginoon na one flesh. Tinitingnan ng Panginoon na iisa na po sila. So, ang love po is not just about attraction, but about deep and lasting unity. Kaya pag pinasok po natin yung marriage, yung married life, alam po ninyo, dapat nandun ang mindset natin na buo ang iyong loob na tayo po ay pinag-isa ng Panginoon, and there must be commitment. Meron pong pagkakaisa. So, love reflects God's transforming power. Makita po natin. Halimbawa, yung pagmamahal po natin sa Diyos. Pagmahal po natin ng Diyos, di po ba? Sabi sa Romans 12:2, di ba? Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. So, pagmahal po natin ng Panginoon, yung verse 1 sabi, therefore, I urge you, brethren, by the mercies of God, dahil sa pagmamahal ng Panginoon, at dahil sa pagmamahal din po natin sa Diyos, so ito po yung panawagan po sa atin to offer our bodies to God. And in verse 2, sabi, do not be conformed to the world, but be transformed by the renewing of your mind. So, iyan po ang nagagawa po ng pag-ibig po sa atin. Gusto ko pong pagsamahin yung dalawa, no? Yung pong love po natin in a relationship sa kapwa po natin tao, at yung love po natin na dapat po maipakita po natin sa Diyos. If you really love God, na ang Diyos naman ang una nagmahal po sa atin, dapat po pumapasok po tayo sa ganito ring commitment and loyalty. Do not be conformed to the pattern of this world. We offer our lives to God. Binibigay po natin ang buong buhay po natin sa atin pong Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. So to experience life at its best, we must embrace God's love. Yung pagmamahal po natin sa Panginoon and loving others, pagmamahal po sa atin pong kapwa. Everything else in life, success, possession, or achievements fall short without the deep fulfillment that love brings.
Importante po talaga. Pinakamataas na po ito mga kapatid. Ang iniisip po natin, pwedeng sa buhay po natin, makamtan po natin ang lahat. But without somebody na magmamahal po sa atin at mamahalin po natin, it is empty. Okay? Iba't iba po yung mga relationship po natin, mga kapatid. Di po ba? Sa atin pong family, sa atin pong kabiyak, sa atin pong mister, sa inyo pong mga may bahay. Meron din po tayong mga iba't ibang mga karanasan na pwedeng maging bitter po tayo. But hindi po yun talaga ang buhay na kasiya-siya. It is in loving that we can experience the life that is full. Panginoon, maraming salamat po sa inyo sa umaging ito. Salamat po, Panginoon, sa inyo po mga salita. Pinupuri po namin kayo sa araw po na ito, Panginoon. Isang magandang paksa ang pag-ibig, ang pagmamahal po namin sa inyo, unang-una sa inyo at sa amin pong kapwa. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na lalo pang mabuksan ang isip po namin sa inyo po mga ginawa at makita po namin kung gaano po ninyo kami kamahal. At yung pagmamahal po ninyo, Panginoon, mag-motivate po sa amin to love you more and to love others more. Salamat po sa inyo, Panginoon. Ito pong aming panalangin in Jesus' name. Amen and amen.